Hello, hello, hello. Good evening, everyone. And it's Saturday again. And again, it's another Aling Maliit Talks. May mga kibahan kita kita dati na sa mga trabaho or even makarano, may mga kibahan kita sa trabaho na masasabi kong epal. Epal kasi in a way na pabida-bida. Alam mo yon, galing-galingan. Magaling din naman nga talaga. But more on, siyempre ako, aminado ako, not really, is sakto lang, na marunong lang sa theory, but more on ako hands-on and output and then the result, not on just a document or a report. Ganon ba? Meron kasi mga empleyadong epal na akala mo ipapamana sa kanila ang company, which is bad habits na nakikipagkompetensya sa kapwa empleyado, which is hindi tama. Kasi pag gusto mo maging progress and a successful one, dapat hindi ka man makikipagkompetensya sa kapwa mo empleyado. Compete to yourself. Kung ngayon is good ka, baka tomorrow better ka na. Better, not bitter. Better ka na. And sa susunod, and you're a good and best. You're the best na, di ba ga? So, yun sana yung healthy habits natin. Huwag tayong makipagkumpetensya sa kapwa nating empleyado kasi at the end of the day, hindi naman ipapamana sa'yo yung empleyado, ang company. At isa pa no, kung tanong ko lang, ano yung pagkakaintindi nyo ng productivity? Alam nyo, yung productivity, hindi lang yung basta na-organize ang area nyo, nasa ayos and systematize lahat ng bagay. Productivity start in yourself. Hamaan. Kasi, for me, productivity is you enjoy and you love what you are doing. Kasi, sa araw-araw na ginagawa at sa araw-araw na activities mo in a company, kung ini-enjoy mo at love ang trabaho, you are fulfilled. Meron kang fulfillment and accomplishment, which is you are happy even na pagod ka. Hindi yung pumasok ka lang, nagtrabaho, kasi kailangan kumita parang wala lang. It's because of the money. It's not because of you. Oo, kailangan nga talaga nagtrabaho ka. It's because you need to survive and to sustain all your needs sa pang-araw-araw. But then, kailangan mo talagang i-enjoy at i-love yung mga ginagawa mo para magaan lang. At ang isa pa, bakit walang tumatagal? Or kung meron man, wala na sigurong choice, but walang tumatagal as employee. Kahit meron naman kasing reason na kahit gaano mo pa kamahal, love at ini-enjoy, kapag toxic na yung environment and toxic na yung area, parang ang bigat. So, much better off na resign na lang. Like what I did. Hindi ka na nako-compensate kung ano at dapat sa isang company. Kulang na lang na ibigay mo yung sarili mo sa trabaho. But then, di ba? Yung pag-appraise sa'yo through words, it's better. It's motivation, encouragement para mag-work hard ka pa. But then, hindi yan mako-compensate yung mga bagay-bagay at kailangan mo. Win-win situation. If you want to grow big as a company, for me yung tingin ko lang, win-win situation lang, you should love and you should give importance to your employee, which is employee na magbibigay sa'yo a good asset or a good employee. Magbibigay sa'yo ng magandang work, magandang result. Yan lang. That's all for today. That's all. Tough na naman yan ni Aling Maliit. So, anyways, while nagaligpit ako ng aking mga nilabhan,
is usap-usap lang tayo ng konti while nagbabantay ng aking maliit na tindahan. Good evening everyone, and keep safe. Have a nice evening at ingat po tayo. Bye-bye.